Una po sa lahat, ang Duterte Youth Party List po ay maaaring umakyat sa ating Supreme Court sa pamamagitan ng petition for review on certiorari. Titingnan din po namin kung makakakuha po sila ng temporary restraining order na alam po namin na hihingi nila. May isa pa po dyan, yung finality ng decision. Dahil ito po ay cancellation ng registration at hindi simpleng disqualification lamang, magiging final and executory po yung decision ng COMELEC na na-serve po ngayon within 30 days. At yan po sa loob ng 30 days po na yan din ang pag-akyat ng Duterte Youth sa pamamagitan ng certiorari po. Yeah, sa Lunes kasi sila pupunta ng Korte Suprema. Parang in-announce nila kanina. So, ibig sabihin, kung hindi po maglabas ng TRO ang Supreme Court dun po sa 30 days na yon, dire-diretso, that's the only time na mapapalitan na po yung Duterte Youth. Ganun po ba? Tama po, magiging final and executory po ang decision na to ng Commission at syempre po maglalabas kami ng writ of execution. At sa paglalabas po ng writ of execution, dyan po natin makikita. Kasi nga po, merong mga iba't ibang mga kuro-kuro. Paano ba gagawin? Kukuha ba dun sa pinakadulo? Magre-recompute ba ang COMELEC? Madadagdagan ba yung iba pang party list na nakakuha na ng seat? So ito po ay pag-aaralan ng COMELEC doon po sa paglalabas ng aming writ of execution kapag naging final and executory na. So, kasi ang akala namin, attorney, automatic na yung mga susunod na mga party list sa listahan, yung automatic na uupo. Yung pala, meron pa kayong gagawing computation. Tama po. May posibilidad pong gano'n. May posibilidad din po na madagdagan. Alam niyo po kasi, ang pagdating po kasi sa party list, may formula po talaga yung proportionate distribution nila. Kaya hindi namin masabi kaagad na pagkatapos bang tanggalin itong bagay na to, yung kasunod na ba na nasa dulo, ang agad-agad napapalit doon sa 3 seats na meron sila. O merong sa 3 seats na yan, merong makakakuha, yung dating nakakuha ng isa, magiging 2, o 2 magiging 3. Yan po ay titignan natin. May proportions. Okay. Yes. Oo. So, pwedeng yung kasunod or pwedeng 2 na next or pwedeng 3 na next. Depende sa formula. Ganun po, no? Tama po kayo. Oo. Tama po kayo. At pwede nga po yung mga dati nang nakakuha ng isang seat ay maaring maging 2 at yung dating 2 ay maging 3. Yan po mga bagay na yan naaralin natin po. So, paano magiging timeline po natin, Attorney Rex? Sabi niyo po, 30 days, magiging final na siya. After 30 days, kailan po yung magiging announcement kung sino yung papalit? Tama po, pagkalipas po ng 30 days ang aming pong clerk of the commission ay mag-i-issue ng tinatawag natin na certificate of finality at entry of judgment. At kasunod na po niyan yung writ of execution po. At sa susunod na linggo nga po, nasabi din po ni Chairman Garcia kanina, habang kami ay nasa Zamboanga, na baka rin maglabas na rin ang COMELEC nung tinatawag natin na parang formula na gagawin dito. Hindi man para implement kagad, kundi para ipabatid sa lahat na ano yung kasunod na kaganapan. Ito nga pong tinatanong nyo, ano ang gagawin ng COMELEC in case maging final and executory na decision. Chiki, before mo, para buo lang yung storya at may tatanong si Chiki sa inyo, Attorney Rex, pero isisingit ko na po yung tukol doon sa, meron kasing parte doon sa naging desisyon na meron daw false statements ang Duterte Youth tungkol sa eligibility ng nominees at nagkaroon din ng mass withdrawal at substitution noong 2019. So, paano ito ay naka-apekto sa inyong desisyon na finally tanggalin na sila sa roster? Yun na yung tanong ko actually. Sorry. Yun na yun. Yeah. So, thank you. Ito po yung kasama lang sa mga naging dahilan bakit na-cancel ang registration. Ang pinakauna po talaga yung jurisdictional matter. Yung hindi po nakapag-publish ang Duterte Youth according to the requirements. Yan po yung nagawa. Kaya hindi naka-acquire ng jurisdiction ng COMELEC. At dahil doon, void po yung na-issue na registration. At tinignan na rin po ng COMELEC pangkalatan based on records. Yung pong sinasabing untruthful statements on the nominees po. Yung po matatandaan ninyo, yung isang nominee nila, yung kanilang number 1 nominee, ay lumalabas lampas na po sa 30 years old. Samantala ang kanilang party po ay para sa youth. So yun po yung sinasabi na untruthful statement. Ikalawa, yung pong sinasabi nila na walang manang bona fide intention to represent that sector, ilan po yan sa mga nakita pa. Tsaka yung pagka-advocate nga po ng violence, base na rin sa mga social media posts at iba pa na nakita natin sa larangan po ng publication.
So hindi myth yun ha, kasi kumakala sa social media na hindi to ko sa edad nila eh. So nung time na yon, issue yung edad. Oo, Oo. Comelec reporter pa ako nung na-cover ko yun. Talagang Nandun si Mase. naging issue siya na matanda na yung nominee, hindi na Hindi considered na youth. representative of Opo. the youth. Oo. Oo. At Ay, kung matatandaan niyo po, it's a matter of record na na-disqualify po, kaya naobliga po sila na mag-withdraw at palitan po yan. Nagkaroon din po ng pagkakataon na nagkaroon ng wholesale withdrawal at merong pumalit na bagong set na yung dati na rin sa ibang numero na nominee para maging number 1. Ilan lamang po ito sa nakita ng ating COMELEC.